Bakit ba natin kailangan maging liwanag ng mundo? Number one, it's a command from God. Ang sabi sa verse 16, ang sabi dito, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. It's a command. Let your light shine before others. Yes. Magliwanag tayo doon sa paligid natin. Alam niyo po ba, di ba, yung liwanag, hindi naman dapat natin tinatago. Halimbawa, itong room na to, no? Patay ang ilaw, brown out, no? At may isang kandila tayo. At nagsindi tayo. Saan ba natin ilalagay? Ilalagay ba natin sa ilalim na lamesa? Hindi naman natin ilalagay doon ng ilaw, di ba? Lagi dapat nandoon sa kung saan maliliwanagan tayong lahat. As much as possible sa mataas na lugar where the light can spread all over the room, no? So, ganun yung liwanag natin. Ito yung sinasabi ng Panginoon, ano? Hindi tayo dapat tahimik lang doon sa ating pananampalataya. Yung ginagawa natin dapat nagsashine. Yes. Kasi kung hindi makikita ng mga taong nakapaligid sa atin. Hindi nila makikilala yung Panginoon, ano? So, kailangan talaga magliwanag tayo, laging visible yung liwanag sa atin. Kasi kung minsan nga, madalas mga Kristiyano na hindi mo malaman sa kalipunan ng mga tao kung sino talaga ang Kristiyano dahil sumasama na rin doon sa tao, sa mga tagalabas na hindi nakakilala sa Panginoon. But we should be the light of the world. Yes. Ito yung kailangan natin. Kailangan lagi tayong visible. Kaya minsan, di ba, may mga desisyon tayo, may mga gagawin tayong desisyon sa buhay. Nagtatanong tayo, ano ba yung dapat kong gawin? Kaya nga, natatandaan ko yung isang parang, yung nilalagay niya sa band dito na, what would Jesus do? So, ito yung isang testing doon sa mga desisyon natin. Pag nandun kayo sa mga desisyon na kung saan kailangan nyo mag-decide, tatanungin nyo kung ang Panginoong Jesucristo ba nasa kalagayan na ito, ano yung gagawin niya? What would Jesus do? Tayo na nakakilala sa Panginoon, lagi inyong aim natin Kasi talagang kung titingnan mo talaga, parang isineset na nga yung stage talaga sa pagbabalik ng Panginoon, sa dami na nangyayari, no? So, we should be ready. Kasi yung time, yung time naman, wala tayong pakialam sa time Ang may pakialam tayo kung handa tayo o hindi. Regardless kung kailan siya dumating ang Panginoon, pero ang may pakialam tayo is if we are ready. At yung mga tao na nakapaligid sa atin, na-ready rin ba natin? Kasi ang hirap na makakasama natin yung Panginoon, pero yung mga mahal sa buhay natin, hindi natin kasama. Yung mga kaibigan natin, hindi natin kasama sa kabilang buhay na kasama ang Panginoon. So, let our light shine before them. So, kailangan may balanse talaga yung buhay natin, doon sa paglilingkod sa Kanya, yung mga desisyon natin. So, number 2, bakit kailangan natin maging light sa mundo? Because, number 2, we have the light. Amen. Sino yung light na yan? Jesus. Jesus. Si Jesus. Sasabi sa John chapter 8, verse 12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Yes. Whoever follow me will never walk in darkness but will have the light of life. So, siya yung liwanag talaga, sabi ng Panginoon. I am the light of the world. And in Psalms 27 verse 1, sabi dito, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom I shall be afraid. So, siya yung liwanag natin. Sino pa ba yung dapat nating katakutan, Siya yung kaligtasan natin. Siya yung stronghold ng buhay natin. So, pag nasa atin ang Panginoon, talagang wala ka na dapat katakutan, Yes. Ito yung sinasabi sa Biblia, na kung saan we have to
strong. We have to shine brightly doon sa paligid natin. Ano? Dapat nagre-reflect yung light ng Panginoon sa atin. If we have Jesus in our lives, dapat yung liwanag niya nagre-reflect kasi siya yung light, di ba? So yung light nasa atin, dapat yung light nagre-reflect sa atin. Nakikita sa atin yung glory ng Diyos. Kasi kung hindi nila makikita yung liwanag, yung glory ng Diyos. Kuminsan nga, alam niyo po ba, kuminsan tayo natatakot mag-share ng gospel, ano? Natatakot tayong i-share yung pagkakilala natin sa Panginoon, nahihiya tayo ng something o sasabihin natin, hindi tayo ready na i-share yung Panginoon. Pero alam niyo ba, nababasa ng mga taong nakapaligid sa atin yung buhay mo. That you will be a living testimony. Na kung minsan kahit hindi kayo magsalita, sasabihin nila, bakit si kapatid na gano'n, no? Bakit si pastor na yun? Bakit gano'n? Ang dami ng inabot na trials. Ang dami na kabi-kabila, pero he is very strong. Masaya pa rin siya at nakakapaglingkod ng totohanan. Parang sa kabila ng mga nararanasan natin, bakit iba pa rin yung aura niya? Ano kaya yung meron siya? Diba? Kuminsan, hindi mo kailangang i-approach sila yung lalapit sa'yo para tanungin. There is something about you na wala kami. Pwede bang i-share mo sa amin yan? You are a walking testimony, you are a walking gospel, mga kapatid. Kung nagliliwanag yung buhay mo. Amen. Makikita talaga sa paligid yan. Natatandaan ko nga, may isang character sa Bible that we encountered the Lord, His face shined brightly. Naging radiant yung face niya. Kilala niyo ba yan? Any guess? Sino yung nag-encounter sa Panginoon? Then, nung makita siya ng mga tao, nagliliwanag yung mukha niya. Physically, ha? As in physically. Any guess? Okay, I will read it in Exodus chapter 34, verse 29. Okay, ng pangalan na. Si Tito Moses. Si Tito Moses daw. When Moses came down from Mount Sinai, ito yung binigay ng Panginoon, yung 2 tablets of stone, yung 10 commandments kay Moses doon sa Mount Sinai. Pumakyat siya sa bundok ng Mount Sinai at na-encounter niya yung Diyos, kausap niya yung Diyos. Sabi dito, when Moses came down from Mount Sinai with the 2 tablets of the covenant law in his hands, he was not aware that his face was radiant because